Sam Ashley. Subscribe po natin, Sam Ashley TV. What's up mga kalingap? Supportahan niyo po Sam Ashley TV. Ayan mga kalingap, dito na tayo kina Nanay Esther. Sigurado baka hindi nakapagtrabaho yung dalawang panday natin at napakasama ng panahon. Totoo, parang may bagyo ata. Tapos yung order natin na buhangin hindi na i-deliver. Oh, nakapagpusti naman sila. Oh, baka nag-half day lang sila siguro. Yan, nakapagbuo sila ng poste. Babaan natin para makita po natin. Grabe ang panahon dito. Andun si Joseph. Nagtatrabaho si Joseph, umuulan. Tignan ko nga. Tignan natin si Joseph. Nagtatrabaho kahit umuulan ay. O mayroon siyang inaayos siguro. Guys, tignan natin. Ay, anong nangyari ngayon? Mapipinding tong project natin. Wala nang budget. Tapos ganito pa yung ganito pa yung panahon. Ay, nangyari. Sama ng panahon. Maulan. Ito yung anak ni Nanay Esther si Gamo. Nandito si Joseph. Nagpapaulan na si Joseph ay. Grabe. Grabe, maulan. Maulan. Ay, meron na to. Ay, nabuhusan na yan. Oo. Grabe ngayon, maulan. Parang nakapag-asintada kayo. Sabi ko na yan po. Halata naman na bago yan, bagong asintada. Nakatatlong patong pa kayo. Kahit masama yung panahon, tapos nakabuhos sila. Nabuhusan nila ito. Papaulan si Joseph, baka magkasakit. Grabe to. Ay, may halo pa pala. Ano yun? Nahalo na yan. Halo yan. Yeah, may halo pa pala dito. Siguro ibuhos na ito doon. Sayang halo pa pala ito. Yan, siguro ibubuhos ng Joseph doon. Grabe. Sipag ni Joseph. Kahit umuulan. Yung mga kalingap, tignan po ninyo si Joseph kung gaano siya kasipag. Kahit umuulan ay nagtatrabaho siya. Yan, pag natapos ito, pag-uusapan po namin ng mga sponsor kung ano yung pwede namin na itulong sa kanya. Matulungan namin na kahit pa-repair yung kanyang bahay. Kahit hindi natin paggawa ng buo, importante matulungan din natin siya na mapaayos yung kanilang bahay. Kung makikita nyo, ayos yung yero, pero yung loob, kita naman po ninyo na sira-sira na rin yung kanyang mga dingding. Puti! Puti! Matapang yung puti Matapang yung puti na aso. Yun. Panala pa lang ito, no? Ilang patong na lang, Dalawang patong na lang, no? Tatlo. Dalawang patong na lang pala ito. Dalawang patong na lang po ito. Tingnan po ninyo, no? Dalawang patong na lang ay tapos na ito.
Grabe tong panahon na ito. Siksikan na lang yan, no? Siksikan na lang ng ano yan, siksikan ng tao dito, sako. Oh. Ayun, ilang hollow blocks yun? Nabusan na yun, no? Hindi pa. Hindi pa nabusan yun. Ilang hollow blocks ang inabot niya? 3. 4 ay 5. Ayos din, mataas na rin pala. Hindi na yung magalaw. Pag nagtigas yan, hindi na rin magalaw. Malayo yung isa. Oo. Malayo ba? Oh, yan, sumagad na. Yan, ayos na yan, sumagad. Yan, nagtuwid na. Uhulugan na lang, ayos na. Bris na lang ang kulang. Ito, ang dami nilang nagamit dito. May bagyo ata, may bagyo. Alam ko may bagyo kaya walang pasok ang mga estudyante. Yan ata yung nakuha ni Gamo, titimbang niya. Yan po yung nakikita nyo sako dyan sa harap. Yan po yung na-harvest ni Gamo. Yan o dyan sa kanilang lupain dyan sa likod. Meron sila kasing ano dyan, malawak na lupain. Martes ngayon. Kasi ang target ko ngayon sana kung maganda ang panahon, tapos may budget, ay makapagbiga na kami para pag nahinto ay may biga na sana. Mag-aantay na lang tayo ng tutulong. At nabanggit ko na rin yung budget dito sa kanyang ulo. Kasali na ang bakal at yero. 25,000 ang kailangan natin dito. Kaso baka pampaalanganin. Andyan na yung truck, oh. Pipikapin pala ito. Ititimbang pala ito. Yan, oh. 8 ngayon, 8 ang kilo. 8 ang kilo ng nyug ngayon. Papagaya kaya idol yan. Idol po, matimag po kami. Kapit sa ulanan, may tulungan pong buhay na. Grabe, oh. Araw-araw. Kahit umuulan, tuloy ang trabaho. Yan. Hindi ang trabaho. Ano po mga tao pa na. Titimbang nila yung nyug. Yung nyug na ito, kay Nanay Esther po ito. Shout out. Yun.
Grabe, ang bigat din pala. 50 ito. 51. Nainitan si Joseph. Nainitan, nakahubad. Magsuman, o kaya magkano, sabi ko. Magkano ng hito? Sumok. Pariho. Oh. Grabe. Dito talaga sa Bicol ang pinaka madami na nagsusupply ng nyug dito sa ating bansa, oh. Dito sa Cam Norte. Kung may dala lang sana kung kapote, matulungan natin si Joseph. Tulungan natin na magbuhos. Kailangan na mabuhusan niya isang poste. Si Tatay Kambal, half day siya. Si Joseph, full day. Ito na po, amahin mo magsusunong. Higate po ito. Yan, karoon na ng pera si Gamo, yung anak ni Nanay Esther, yung tumutulong sa atin. Ay grabe, ganito talaga ang buhay dito sa probinsya. Diskarte lang. Pag wala kang diskarte, hindi ka dito mabubuhay. Diskarte tapos sipag. Ang mga tao kasi dito, ang kanilang hanap buhay ay pagkukupra. Kupra yung kanilang hanap buhay dito. Tapos madami ding magagaling na mga skilled dito, mga panday, mga nagtatrabaho sa construction. Madami pong magagaling dito. Sarap ito. Pang tinola, oh. Oh, pang tinola. Ayos na, oh. Buo na tong mga bintana. Halos lahat ng bintana doon na lang po sa yung kwarto sa loob. Doon na lang po yung hindi pa nalalagyan. Tapos may mga nababasa tayong comment. Yan, dito tayo. May mga nababasa tayong comment na bakit daw hindi natin nilagyan ng kwan po ito, sala. Yan. Hindi po natin to nilagyan ng sala kasi kung lalagyan po natin, ang kailangan natin dito na budget ay kailangan natin dito tayo. Yun po yung isang dahilan. Kasi kung nilagyan natin ito ng sala, ang kailangan natin na budget dito ay mga 700k. 700k po kasi ganun na rin kay Maureen kalaki. Kung nilagyan po natin ito ng terrace dito po, silipin po natin dito. Yan po. Yan, ito po yung kanyang terrace ito yung sana yung kanyang sala. Yan, yung ang sukat po nito ay 1 metro lang. Yan, 1 metro po ito. Ang purpose nito ay parang hallway lang siya. Hallway lang po ito. Yan, papasok sa kusina. Ito yung kwarto, kusina dyan. Imagine po ninyo kung ito ay gagawin natin na 2 meters. 2 meters, mayroon na siyang sala. Imagine po ninyo kung gaano nakalaki yung bahay dito po. Yan, unatin po natin ng 1 metro pa. May mga kalinga po para makita po ninyo. Yan, tignan po ninyo kung gaano ka na yun, kalaki ito. Yan, yan. Imagine po ninyo kung uunatin pa natin siya ng 1 metro para magkaroon siya ng sala.
at maluwang-luwang na kusina. Imagine po niyo kung gaano nakalaki. Ang labas po nito kapag inunat natin pa, ang labas niya ay ano na, pan na ito, 1, 2, 3, 4, 5. Bali ang lapad niya sana kung uunatin natin na kung gusto po ninyo magkaroon siya ng sala ay magiging 5 meters. 5 meters by 7 meters. Yan, imagine po ninyo kung gaano kalaking bahay yan. 5 by 7. Yan, siguro may mga nanonood na mga kontraktor din, o mga engineer, o mga architect. Imagine po ninyo kung magkano ang gagasusin nito. Pwede po ninyo ma-estimate yan. Ang lapad ay 5 meters. Tapos ang kanyang haba ay 7 meters. Yan. Pwede po ninyo ma-estimate kung tama yung sinabi ko na 600 to 700 K ang pwede natin na magastos dito. Lahat-lahat na po yun. Pintura. Lahat na. Siguro baka kasali na doon ng kisame. Baka kulangin pa po siguro. Yan po oh. Marami kasing nagko-comment na bakit ganyan daw. Yan, dapat inisip po ninyo bago kayo nag-comment, inisip nyo muna kung mayroon tayong budget dito na sapat. Kasi ang daming nagde-demand na bakit daw maliit, hindi nilakihan ngayon oh. Ngayon naramdam na natin yung sinasabi ng iba na maliit. Oh. Akala ng iba ganun lang kadali ang magpabahay, tapos ang budget ay ganun lang kadali. Hindi po ninyo alam kung gaano kahirap ng magpabahay. Mga sponsor po natin, hangad lang po nila ay makatulong sa ating mga kababayan na mabigyan sila ng bahay na hindi tumutulo. May mga mababait din na nagko-comment, dapat yung ginawa lang daw, barong-barong lang, parang ano lang daw, mga parang style bahay kubo lang. May nag-comment na half body lang daw, tapos ano na lang daw, plywood. Yan, yung mga iba nakakaintindi. Pero yung mga iba masyadong nagdi-demand. Kala nila kasi ang inyong lingkod ay ganun kalaki kumita siguro, na tulad ng mga ibang vlogger dyan na kumikita ng malaki, milyon ang kanilang kinikita sa kanilang YouTube channel. Kung tayo sana ay ganun din, wala sanang problema nito. Kung sumasahod din tayo ng 1 milyon isang buwan, siguro sasagutin ko na lahat ng kulang dito. Tulad nito na may stop na siya at wala ng budget, o sumasahod ako ng 1 milyon, sasagutin ko na ito. Siguro mag-share na ako dito ng kalahating milyon para matapos siya. Kaso magkano lang po ang sinasahod natin? 30 to 40 k lang ang sinasahod natin, pahirapan pa. Buti na lang andyan si Ate Nili. Kung wala si Ate Nili, wala na tayong service yan, no? Kung wala si Ate Nili, wala na yan, nahila na yan na service po natin. Buti na lang mabait si ate, siya yung tumutulong sa atin para hindi yan mahila at may service tayo sa pagmimisyon. Sipag ni Joseph, gusto niyang kanyang buhusan, gusto niyang buhusan bago siya huminto, at kundi nang hinayang din siya sa isang araw. Punta muna tayo, mamaya ay mag-update tayo ulit dito. May pupuntahan pa tayong ibang mga misyon. Kahit ganito kasama yung panahon, tuloy pa rin tayo sa ating ginagawa. Yan mga kalingap po, tapos ng pormahan ni Joseph at nilagyan na rin niya ng alulod. Yan po, may alulod na. May alulod, bubusan na lang. Sayang kasi yung halo. Silipin natin kung saan may ano. Wala. Sa una lang yun may sabaw, pero pag natakpan na yan wala na. Dumating si Brian para tulungan si Joseph. Dito naman tayo. Silipin natin baka may may tumulo.
Wala dito. Wala. Sakto, matibay na pa ito. Sana bukas ay gumanda yung panahon. Tayo tayo inuubo at malamig ang panahon. Sakto na yan. Pag nabaklas yan, matibay na yan. Hindi mo na yan mauga. Pag nabusan niya, wala, hindi mo na mauga yan. Oo. Kasi ang Tatlong halablak na lang bubusan. Hindi mo na yung mauga. Pag natanggal yan, magtigas na. Ubusin yung halo. At sayang din kasi kung ilalagay lang natin dyan sa poste, madami-dami pa yun eh. Ayun o, ayos. 5 timba. 5 timba din ang inabot niya. Wala nang halo. Ilang hollow blocks kaya ang inabot niyan? Inabot niyan kay ibabaw? Hindi. Hanggang ilang hollow blocks siya? Lima sana yan, no? Kaso yung halo hanggang sana inabot niya dyan. Grabe, inubot. Ay, dyan. Hinti na lang pala, no? Grabe, naubo-ubo tayo, ah. Dagdagan na lang siguro, no? Dagdagan na lang konti, kung siguro lang yan, mga 2 timba. Hanggang yan na. Mga 2 timba lang siguro yan. Ay, mayroon pa. Baka isang timba na lang. Kalahating hollow blocks na lang naiwan. Halos matapos din. Ayos. Yung panahon, yan yung ulap na talagang maghapon kung siya ay magulan yan, no? Kunti lang, kunting-kunti lang, no? Kunting-kunti lang po, isang timba. 2 timba. Lamig ng tubig, oh. Galing ng bundok yan. Pag gabi siguro malakas ito. Magkabilaan po yung kan dito, oh. Kaya yung bahay ni Nanay Esther nilagyan natin sa gitna. Kasi pag malakas ang agos dito po dumadaan yan. Yan, tapos dito sa kabila. Magkabilaan yan, no? Kaya nilagyan nila dito ng parang pinakakanal niya. Ito po. Ito rin yung isa na nilagyan nila ng kanal yan, no? Ito po, yan. Kita nyo, no? Dito man yan nababa. Kaya itong kinatatayuan po natin mataas ito. Ito yung sinabi ko kay Brian na pag tanggalin ito, ilagay doon, no? Ilagay dyan sa gilid. Yan, para tumaas siya. Sigurado puno ito. Sabi na puno. Tag-ulan. Hindi problema ang tubig.
Kaso problema, ulan. Dahil pang hollow blocks oh. 6 pa ata no, 6 pa hollow blocks natin. 6 or 5. Ano pa? 5 pa ang hollow blocks natin. Hollow blocks. Siminto. Yung hollow blocks pala ang bitin. Bitin na yung hollow blocks natin. Ito bibilangin na lang po natin. Ang kulang kasi kaya nang bilangin eh. Ang naiwan lang dito ay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21. Tapos dito mabibilang na natin ang kulang. Yun, bilang na natin ang kulang dito at andyan na oh. Bali doon 2 patong pa sa 2, 3 kalahati 7 doon 7 tapos dito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 na 8 na 2 patong di 16 tapos 7 di 23 tapos dito sa harap 23 kukunti na lang dito. Order tayo ng 50 pa 50 pang simento pag makita si ilang kubiko Joseph yung dineliver? Isa lang? Kalahati? Wala pang 1 kubiko no? Yun kukunti pa. Tapos pag nakita mo siya hollow blocks 50 lang 50 ang hollow blocks. Nagapat na ngayon ng daba. 50 ang hollow blocks ang kuha natin para maikuha natin hanggang sa biga lahat, maisakto natin hanggang biga. Ayos na yung poste nyo. Malaki din ito pag napalitadahan. Di baling masobra na kaysa mga kulang. Dito ka rin pala kanina Brian, umaga. Si Tatay Campbell mahina sa lamig yun eh. Ang balat nun balat ng baka. Takot sa lamig. Tatapusin na nila yung isang poste. At pahinga na rin, sana gumanda bukas ang panahon para makapagtrabaho sila. Tulad ng sabi ko, bago man sana mahinto ito ay nasa biga na kami. At estimate ko ay baka hanggang Webes lang po kami. At Merkulis na bukas, yung budget natin hanggang Webes lang. Kaya nakakalungkot man, wala tayong magagawa. Madami kasing nag-aabang dito madaming nanonood. Kaso mamimiss nila ito. Mamiss nila habang walang budget. Hinto muna. Baka ang labas natin dito, volunteer tayo doon kay Papa Franz. Doon muna tayo siguro maglagi. Grabe yung inagos galing sa taas ito. Kagabi malakas sigurong agos dito. Ito ang kanyang tinutumbok at walang kanal yung dito, maliit yung kanal. Ito maliit yung kanal kasi dito doon ang gagaling. Yan, tapos dito sana yan, kaso may basura dito yung mga damo. Kaya dito ang tinutumbok niya.
sobra kaunti. Yan, di baling magsobra kaysa magkulang at i-shoot na lang dyan sa ano, mga malalalim. Sobra lang ng kalahating timba. Yung mga kalingap, ito yung magiging update natin ngayong araw po ng Martes. Yan, maraming salamat sa mga solid po natin ng mga viewers. Yan, lalong lalo na sa mga hindi nag-skip ng ads at sa mga kababayan po natin ng mga OFW. Maraming salamat, mag-ingat kayo dyan lagi. At sa mga minamahal po natin ng sponsors, maraming salamat po sa inyo lahat. At isa namang kababayan po natin ang ating pinapagawan ngayon ng bahay, sa tulong po ninyo at sa tiwala po ninyo sa akin, maraming salamat po. Yan. Bukas kung maganda yung panahon, ipagtatrabahoy natin sila para mayroon po tayo ditong update araw-araw. Shoutout po sa inyo lahat at wag po natin kalimutan na mag-like, mag-share at palambing, paki-subscribe mga kalingap yung channel natin. I-subscribe po ninyo, tapos i-share po ninyo sa inyong mga kaibigan para mas lalo pa pong lumawak yung ating ginagawa na pagtulong sa ating mga kababayan. Maraming salamat, God bless at mabuhay po tayong lahat.